we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang mga pinakamalalaking balita ngayong Huwebes. Ano na kaya yun? Ilang kabahayan sa Tanawan City, Batangas nasunog. Rider patay matapos sumalpok sa poste ng kuryente ang minamanehong motorsiklo sa Bawan, Batangas. Unemployment rate sa bansa tumaas sa 3.9% itong Marso kumpara sa 3.5% itong Pebrero ayon sa PSA. Matumal na bentahan ng karne ng baboy ilang linggo nang idinaraing ng ilang nagtitinda sa Lipa City Public Market. At ilang bagong pumasa sa Engineer's Licensure Exam na mahagi ng school supply sa mga paslita na nakatira sa gilid ng riles. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Barangay Trapiche 1 sa Tanawan City, Batangas, pasado alas 11 ng gabi kagabi. Sa kuhang video ng isang netizen, makikita ang paglamo ng apoy sa ilang kabahayan sa lugar. Nasa 76 na pamilya ang apektado ng sunog. Agad namang nagpadala ng ayuda ang barangay at lokal na pamahalaan sa mga residente tulad ng bigas, gamit pantulog at panluto at grocery packs. Patuloy namang nananawagan ng tulong ang ilang naapektuhan ng sunog dahil wala silang naisalbang gamit. Patuloy pang inaalam ng Tanawan City BFP ang pinagmula ng sunog. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang BFP at mga apektadong residente hinggil dito. Sa ngayon, inaasikaso na raw ng Tanawan CSWD ang evacuation area. Ilang linggo nang idinadaing ng ilang nagtitinda ang matumal na bentahan ng karne ng baboy sa Lipa City Public Market. Naritong report ni Denise Abante. Mula sa dating 3 hanggang 4 na buong baboy na pakatay ng karneng baboy, 1 hanggang kalahati na lamang ngayon ang pakatay ng tindera ng karneng baboy na si Imelda. Bukod daw kasi sa tumal ng bentahan, wala pa rin nagiging paggalaw sa presyo ng karneng baboy at malakas ang kompetensya sa merkado. Nasa labasan ng mga tao, doon nabili na sa mga meat shop kasi yung parking, basta na dumadaan sila, matumal. Kasi yung nasa palengke, dumami na ang nasa labas kasi mas madami pa kaysa nasa loob. Ito rin ang daing ng tinderong si Jmar. Kahit wala pang paggalaw sa presyo, siya na raw ang nag-a-adjust para mabili lamang ang mga paninda. Nagbibigay na ng mura, kahit nalugi. Sana'y patuloy ka rin yung taas ng baboy. Mamimili. Para magkaubusan naman. Bagamat nananatili sa 350 hanggang 360 pesos ang kada kilo ng karne ng baboy, wala rin naman daw pagtaas sa presyo ng live weight. Ang matumal na bentahan, posibleng dahilan pa rin ng pagdami ng mga tindahan sa labas ng pamilihan ayon sa pamunuan. Yung mga tindahan sa labas, mababa rin magbenta. Padalwa, yung init ng panahon, parang yung mga tao nahihirapan pumunta rin sa bayan. Kasi ang namimili rito, galing pa sa mga malayong lugar, Rosario, San Juan, Tanawan, tsaka yan, Karatig Bayan. Talagang apektado po. Pero kaysa raw lumayo pa sa pamilihan na ng Lipa na piling bumili ng 3 kilong giniling na karne ng baboy, si Mang Ruel. Parang medyo siya mataas. Okay lang naman kasi nasa presyo din naman ng pagkain, mga feeds. Patuloy pa rin ang pagtaas, kaya mataas pa rin. Pag lang naman, pagka may occasion na kailangan, pero talagang kami lagi sa isda rin kami nag. Kasama si Kel Ravaca, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Patay ang 29 anyos na rider matapos sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa poste ng kuryente sa Bawan, Batangas. Nagbabalik sa report si Denise Abante.
Pauwi na raw sana sa kanilang tahanan sa Barangay Rizal, Bawan, Batangas ang 29 anyos na rider nang masawi matapos sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa poste ng kuryente alas 10 kagabi. Sa investigasyon ng pulisya, binabagtas ng biktima ang Barangay Road ng Inikbulan sa Bawan nang mangyari ang aksidente. According po sa investigador na nagtungo sa at nagresponde, ang biktima po ay pinaniniwalaang nasa impluwensya ng alak. Dala nga po ng kalasingan, sumalpok po siya sa poste. Matinding sugat sa ulo at iba pang bahagi ng katawan ang tinamo ng rider na idineklarang dead on arrival sa ospital. Ayon sa pulisya, walang suot na helmet ang rider nang mangyari ang insidente. Naiuwi na ngayon ang mga labi ng biktima sa kanilang tahanan sa Barangay Rizal, Bawan, Batangas ayon sa pulisya. Hindi na rin ipina-autopsy pa ng pamilya ang katawan ng biktima dahil tanggap na umano ng mga ito na aksidente ang nangyari ayon sa pulisya. Ako lang na rin po ang biktima dahil wala man siya protective headgear o helmet. Siya po ay nakainom ng alak. Siguro tanggap na po ng pamilya ang nangyari sa kanilang anak. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng biktima hinggil sa insidente. Abiso ng pulisya sa mga motorista. Iba yung pag-iingat po, lalo na po sa gabi sa ating pagmamaneho. Huwag na po tayo magmaneho kung tayo ay nasa impluwensya ng alak, nakainom, o may masamang pakiramdam. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Tumaas sa 3.9% ang unemployment rate sa bansa nitong March 2024 kumpara sa 3.5% nitong February 2024. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ace, ayon sa DOLE, lumobo yung labor force ngayong 2024 kung ikukumpara nung isang taon. Umabot ito sa mahigit 400,000 ngayong taon. Mababang ani at kalbaryong trabaho sa gitna ng katirikan ng araw. Kaya ang ilan pinipili na munang hindi magpatuloy sa nakagawiang hanap buhay. Sektor ng agrikultura ang isa sa pinakaapektado ng nararanasang El Nino. At ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, El Nino rin ang nakikitang dahilan ng pagtaas ng unemployment rate nitong March 2024 sa 2 milyon o 3.9% kumpara noong February 2024 sa 1.8 milyon o 3.5%. Pero mas mababa ang porsyentong ito kung ikukumpara sa 2.42 million unemployed persons noong March 2023. Kasama na rin yung fisheries. Dito sa month-on-month natin, ang agriculture and forestry ay nagkaroon ng pagbaba sa bawas ng employed persons na about 318,000. At ito ay talagang related to planting, harvesting, growing. Ayon sa DOLE, lumobo rin daw kasi ang labor force ngayong taon kumpara noong isang taon. Umabot daw ito sa mahigit 400,000. Bumaba naman ang underemployment rate o bilang ng mga empleyadong naghahanap ng ekstrang trabaho. Naitala ito sa 11% itong March 2024, mas mababa kumpara sa 11.2% noong March 2023 at 12.4% noong February 2024. Wala na raw panahon pang maghanap ng ibang trabaho si Sem. Bumabawi raw siya sa overtime sa trabaho. Sapat din daw ang kinikita niya bilang warehouse man sa isang kumpanya. Kompleto naman po lahat, yung benefits, saka yung sahod naman po yung okay. Kaya ngayon po, 5 years na po akong regular. Sabi ng DOLE Batangas, kontento sa kasalukuyang trabaho ang ilan. That's from 19 to 12% po tayo this year from 2023. That means po na those looking for additional na trabaho po, bumaba. Kabi-kabilang job fair daw ang tugon ng mga lokal na pamahalaan katuwang Labor Department. Ayon naman sa National Economic and Development Authority o NEDA, patuloy ang paglikha ng national government ng mga dekalidad na trabaho para sa lahat habang bumubuti ang lagay ng labor market. Ace, bukod pa sa batay din sa datos na inilabas ng PSA, bukod dito sa sektor ng agrikultura, sapul din ng mataas na unemployment rate yung sektor ng transportation, construction, social work activities, gayon din sa admin support. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez. Binigyang diin ng otoridad na no human settlement land ang Taal Volcano Island. Ang mga caretaker naman sa mga fish cage pinaalalahanan tungkol sa oras ng pagbisita sa palaisdaan. Nagbabalik sa report si Paul Hernandez. Pinuntahan ng Office of Civil Defense o OCD Calabarzon, PDRRMO Batangas,
DENR, FIVOX at iba pang sangay ng gobyerno ang Taal Volcano Island na bahagi ng kanilang actual inspection and ocular visit activity. Ayon sa otoridad, kapansin-pansin ang mga bakas na may human activity sa lugar. Napaulat nito lamang nakaraang araw ang grass fire sa isang bahagi ng isla. Itinuturong dahilan ng naiwang pinaglutuan ng mga caretaker sa ilang palaisdaan sa Taal Lake. Pabisita ang lugar just to ensure nga po na nape-prevent yung mga human activity ito, and they should be guided again by the window hour. Kaya mahigpit ngayon ang paalala ng mga otoridad, itinuturing na no human settlement land ang isla. Ibig sabihin, bawal ang paninirahan sa lugar. Tanging pagpapakain lang ng mga alagang isda ang pwedeng gawin sa lugar, batay na rin sa PAMBI-TVPL resolution kung saan may oras lang na pagpunta sa lugar. May mga fish cage operators tayo, may mga fish cage caretakers, so they are allowed to do the economic activity from 8 a.m. until 3 p.m. Matapos daw nito ay dapat na umalis agad ang mga fish cage operator at caretaker. Bukod sa pagiging no human settlement land, deklarado ring permanent danger zone ang Taal Volcano Island. Lalo at may naitatalang aktibidad ang Taal gaya ng phreatic eruption o pagbubuga ng makakapal na usok. Sa ngayon ay nasa alert level 1 pa rin ang Taal. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Binabalak ng Department of Education na ilunsad ng mas maiksi at mas maaga ang school year sa susunod na pasukan. Ayon sa DepEd, July 29 ang kanilang target na pagsisimula ng pasukan. Mababawasan ng 15 araw ang academic year. Mula sa 180, magiging 165 na lang ang school days. Tinitiyak daw ng DepEd na hindi madadagdagan o magkakaroon ng additional learning loss sa mga estudyante kahit mas kaunti ang school days. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Tumagilid ang isang mobile patrol ng Tanawan Component Police Station matapos mabangga ng isang pick-up sa Star Tollway. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Tumagilid sa gilid ng expressway na sakop ng Barangay Trapiche sa Tanawan City ang police mobile na ito pasado alas 8 ng umaga kahapon ng salpukin ng isang pickup truck na nasa likuran. Ayon sa pulisya, paparada sana sa gilid ng expressway ang naturang sasakyan ng pulisya para sa isasagawang police visibility at assistance nang mangyari ang insidente. Nawasak ang unahang bahagi ng pickup at nasira ang likurang bahagi ng patrol car. Hindi siguro napansin niya na nakablinker yung mobile kasi nasa gilid na siya yung mobile natin. Inabutan pa yung bandang likuran ng aming mobile. Bilis yung takbo yata nung bumangga sa kanya. Agad dinala sa ospital ang driver ng pickup na may iniinda raw sakit sa dibdib dahil sa pagsabog ng airbag ng sasakyan nito ayon sa pulisya. Wala naman nasaktan sa miyembro ng kapulisan na sakay ng patrol car. Patuloy pang nag-uusap ang panig ng pulisya, driver ng pickup at ang kumpanya ng nakabanggang driver hinggil sa insidente. Bagamat kahit tayo nasa expressway, dapat tayo ay magiging maingat pa din. Dahil hindi natin di aksidente, ay hindi natin maiwasan bagamat tayo dapat mag-ingat sa pagmamaneho upang maiwasan natin yung insidente. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang driver ng pickup at ang pulisyang lulan ng patrol car. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Ikinasal si Batangas Governor Hermelando Dodo Mandana sa abogadong si Angelica Chua sa Batangas City kahapon. Ginanap ang seremonya sa Minor Basilica and Parish of the Immaculate Conception and Archdiocesan Shrine ng Santo Niño ng Batangan. Kabilang sa mga dumalo, sina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos, gayon din si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ang 80 anyos na gobernador ay dating miyembro ng House of Representatives habang ang kanyang asawa na halos 50 taong mas bata sa kanya ay isang abogado na dalubhasa sa taxation, data privacy at aviation. Tinalakay ang pagpapalakas ng engineering industry sa bansa sa International Conference on Innovations in Engineering Education 2024 sa Batangas City. Narito ang report ni Paul Hernandez.
Ang engineering hindi na lamang makikilala sa numero, calculation at problem solving. Bahagi ng pag-step up sa larangang ito ay ang pagpapalakas pa ng International Engineering Alliance ng mga engineering professionals mula sa iba't ibang panig ng mundo. Susi raw ito para sa pagtugon sa environmental degradation, climate crisis, poverty and inequality. Kailangan pa raw ng mas maraming engineers sa bansa. Our economy now is lagging, and as mentioned in one of the research by PIDS, we need more than around 600,000 engineers by 2025. So there is sa buong bansa lamang. Kaya hinihikayat nila ang mga mag-aaral na kumuha ng engineering courses. Isa lang ito sa mga pinag-usapan sa International Conference on Innovations in Engineering Education o ICIE 2024 sa Batangas State University, the National Engineering University sa Batangas City. Isa ito sa mga inaabangang programa ng mga nasa sektor ng akademya. Innovative strategies from this Batangas State University, yung ginagawa po nila, best practices po nila, and then ma-apply din namin sa university namin. Tinalakay kung paano maia-apply ang engineering sa nagbabagong trend sa komunidad ngayon at papel nito sa personal na pamumuhay ng isang tao. Inilunsad din ang National Engineering Education Development Program o NEED. We should be knowing the right innovation, the right tools, so that we can respond properly to the needs of the community, of the industry, or even by the government. Hanggang sa Biyernes ang itatagal ng International Conference sa Batangas. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, patuloy na binabantayan ang kumpol ng kaulapan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sabi ng Pag-asa, hindi pa rin inaalis ang tsansa nitong ma-develop bilang low pressure area sa mga susunod na araw. Posible pang magkaroon ng pagbabago kaya patuloy itong imo-monitor. Wala pa itong epekto ngayon pero iiral ang frontal system at easterlies. Ilang bahagi pa rin ng Southern Luzon ang makakaranas ng danger level heat index bukas, gaya ng 45 degrees Celsius sa Puerto Princesa City, Palawan, Aborlan, Palawan at Cuyo, Palawan. 43 degrees Celsius sa San Jose Occidental, Mindoro, habang 42 degrees Celsius sa Tayabas City, Quezon. Sa datos naman ng Metro Weather, kahit mainit, ay may tsansa pa rin ng ulan sa Cavite, Batangas, Mindoro, Marinduque, Palawan at Quezon Province. May malalakas na ulan sa ilang lugar kaya maging handa sa banta ng flash flood o landslide sakaling magtuloy-tuloy ang pag-ulan. Hindi rin inaalis ang posibilidad ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Nananatiling kapuso si Primetime King Dingdong Dantes. Samantala, excited para sa mga manonood si Running Man Philippines Season 2 star Glyza De Castro na makita ang kanilang kakulitan. Narito ang report ni Hazel Alviar. Pinatatag ng multi-awarded actor, host at kapuso Primetime King Dingdong Dantes ang kanyang loyal commitment sa GMA Network na naging tahanan niya sa loob ng maraming taon sa pamamagitan ng contract renewal signing ngayong araw, May 9. Dinaluhan ng mga pangunahing executive ng GMA Network ang contract signing. Nagpahayag naman ng kanyang lubos na pasasalamat si Dingdong para sa walang patid na suporta ng network sa kanya. Excited na si runner boss G. Glyza De Castro para sa mga manonood ng Running Man Philippines Season 2 na makita ang kanilang other side o kanilang kakulitan. Ayon kay Glyza, masaya at non-stop na tawanan ang mapapanood sa Season 2. Mapapanood na ang Running Man Philippines Season 2 sa May 11 at 12, 7:15 p.m. sa GMA. Nakatanggap ng one-of-a-kind message si Lilet Matias attorney at law star Annalyn Baro mula sa isang fan na nakabase sa Saudi. Saad nito sa kanyang mensahe, gigil daw siya sa kanyang karakter sa serye pero nagagalingan naman daw siya sa aktres. Na-appreciate naman daw ito ni Annalyn at nagpasalamat sa suporta. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Wala pang paggalaw ang presyo ng mga bulaklak na panregalo sa Mother's Day. Pero ang presyo nito posibleng tumaas simula bukas hanggang sa weekend ayon sa ilang nagtitinda. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez.
Kung wala pang naiisip na pangregalo sa nalalapit na Mother's Day, flowers will do the drill. You can never go wrong sa mga bulaklak na talaga namang for all seasons para ma-express ang pagmamahal sa ating ilaw ng tahanan. Ang ilang flower shop sa Batangas City abala sa pag-arrange ng bulaklak. Wala pa raw paggalaw sa presyo ng mga bulaklak ngayon. Hindi pa naman nataas. Kaya lang ay siguro si bukas o makalawa ay mataas na. 400 pesos hanggang 3,000 pesos ang mga nakabukay na flower arrangement. 50 pesos per stem sa rose. 250 pesos sa kada tangkay ng sunflower. Nitong Lunes pa raw may nagpapareserba ng bulaklak. Siguro mga 5-10 dahil gagawin na lang namin para pick up or deliver. Kung gusto na walang lanta ang bulaklak, pwedeng option ng dried flowers. Patok din ang bouquet na may mini stuffed toy na mabibili ng 500 pesos hanggang 800 pesos. Dahil minsan para ng mother na maganda, special ng kanilang magulang sa kanila. May mga bulaklak din para sa mga yumaong ina na mabibili ng 150 pesos hanggang 500 pesos depende sa arrangement at dami ng bulaklak. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Nabigyan ng cash assistance mula sa DSWD ang mahigit 2,000 residente at tricycle drivers sa Lipa City. Narito ang report ni Denise Abante. Grade 10 student at university scholar bilang basketball player ang 16 anyos na si Aaron sa isang universidad sa Lipa. Kabilang siya sa 2,000 estudyanteng nabigyan ng 3,000 pesos bilang cash assistance mula sa DSWD. Sa kanyang huling taon sa junior high school, malaking tulong daw ang natanggap na pera at may bonus pang bola, yamang isa siyang manlalaro. Napakalaking tulong po para po may pagpatuloy ko po yung paglalaro ko pati po sa pag-aaral ko po. Napakalaking tulong po dahil po na-enhance po yung skills ko sa natulungan po ako sa paglalaro po ng basketball. Bukod sa mga mag-aaral, nakatanggap din ng cash aid ang 3,000 mga tricycle driver sa lalawigan ng Batangas. Pinangunahan ni Senator Amy Marcos ang pamamahagi ng ayuda mula sa DSWD. Isang 61 anyos na si Mang Romeo sa mga nakatanggap ng tulong pinansyal. Sa pagmamaneho ng tricycle na raw niya, ibinuhos ang halos kalahati ng kanyang buhay, matustusan lang ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Kaya malaking bagay daw ang natanggap ngayong araw. Sa halip na kami ay magsunog ng ilang araw, tapos nandito ngayon, makakatanggap kami ng 3,000. Mas maganda para bawas sa pagod. Kumikita, bawas ng kaunti ang pagod. Ayon sa senador, tuloy-tuloy ang ayudang matatanggap ng iba't ibang sektor mula sa pamahalaan, lalo na't hindi rin mapigilan ang pagtaas ng mga pangunahing bilihin. Tinitiyak din daw nilang ginagawa nila ng aksyon ng mga hinaing na mga toda ng tricycle sa lalawigan. Social protection ang kauna-unahan, ibig sabihin yung ayuda, AIX at tupad, lahat ng mga social protection na binibigay ng pamahalaan sa ating mga magsasaka, pati na rin yung iba't ibang sektor. Ito yung ride-hailing apps, no? Ang problema dito, nag-ooperate sila sa tinatawag na temporary mga permit. Talagang dinadaing ng ating mga tricycle driver dahil sila obligadong magbayad at maglakad ng prangkisa. Tigilan na yung pag-aaral at gawing patas naman ang nangyayari. So yun ang aming hinahabol ngayon na talagang magkaroon ng ruling na tungkol sa ride-hailing or motorcycle taxis. Laking tuwa naman ang samahan ng mga magta-tricycle sa Batangas na kahit papaano'y naririnig sila sa Senado patungkol sa hinaing laban sa mga unauthorized motorcycle taxi. 2 linggo na nakakaraan, nag-meeting kami sa Maynila, siya mismo nagsabi na tutulungan niya kami para at least pantay na magtrabaho ang tricycle at saka yung mga motorcycle taxi. Kasama si Kel Ravaca, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas araw ng Biyernes, May 10, mawawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Calacas City, Laurel at Lemery, Batangas. Magsisimula ito sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng pagpapalit ng mga assembly line dahil sa mga DPWH road widening projects. Kalinsabay ang pagsasagawa ng conversion ng mga linya at installation ng mga transformer. Samantala bukas din, mawawalan ng supply ng kuryente ang barangay na Tunuan sa San Jose, Batangas. Magsisimula yan alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, bunsod ng konstruksyon ng mga topping pole. Namahagi ng school supplies ang ilang bagong pumasa sa Engineer's Licensure Exam sa mga paslit na nakatira sa gilid ng Riles. Narito ang report ni Paul Hernandez.
Ang road to success ng mga kabataang ito hindi madali para maging ganap na engineer. Kaya ang blessing na natanggap matapos pumasa sa licensure exam for electrical engineering ibinahagi sa mga paslit. Ang mga ipinamigay na plastic envelope, lapis, pambura at pantasa magsisilbi raw paalala kina Giancarlo at Yves ang sakripisyo at hirap na dinanas nila sa pagre-review. At ang mga school supplies inaasahang magiging inspirasyon din sa mga kabataan. Yung pong maalala po nila sa pagtanda at makaka-apekto po na sila po, halimbawa, paglaki po nila, maisip din po nila na tumulong po sa ibang kapwa. Ito po ay maaaring maging mitya para sa kanila na sila po ay patuloy na magpasunog ng kanyang kilay at patuloy na mag-aral at mangarap na maging silang professional din balang araw. At ang random act of kindness na ito tinatawag din nilang compassion activity na tradisyon na raw ng lecturer na si Engineer Arvin de la Roca. Nagsimula ito parang mga pawalong batch na kami na nagsimula na ganito, pawalong beses na. Kumbaga, nag-start kami sa maliit na community na ngayon ay buong barangay, isang barangay ng Rile sa isang lugar kami nagsisilbi ngayon. 38 sa 47 niyang mga naging estudyante, registered at licensed engineer na ngayon sa katatapos lang na licensure exam nitong Abril. Iba raw sa pakiramdam na ang kasiyahan nasi-share din sa iba. Hinihintay na lang ang schedule ng oath-taking para kina Giancarlo at Yves. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, abangan sina Sparkles E.A. Guzman, Kelvin Miranda at Prince Clemente ngayong alas 8 ng gabi sa binibining lungsod ng Calaca sa Calaca City Track Oval. Fill your heart with beauty, mga kapuso. Tara na tunghayan ang binibining lungsod ng Calaca mamayang gabi. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakuhuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.